Praise the Lord! Ayan. Mari po ba na bago tayo magpasimula, bigyan po natin ng palakpak para sa ating Panginoon. At habang pumapalakpak po tayo, isipin natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, maging sa kanilang mga tahanan na makikinig sa oras na ito. Pwede po ba na buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Gawa 3:8 hanggang 10. Mali po ba na tumayo tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? Sige, basahin na natin lahat. Sina Pedro at Juan ay magkasamang umahon sa templo sa oras ng pananalangin. Ang oras ay 9:00. Mayroong isang lalaking lumpo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Araw-araw ay siya ay dinadala at nilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Dinadala siya roon upang humingi ng kaloob sa mga kahabag-habag mula sa mga pumupunta sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok na sa templo, humingi siya ng kaloob sa mga kahabag-habag. Si Pedro at Juan ay tumitig sa kanya. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Pinagmasdan niya sila dahil umaasa siyang makakatanggap siya ng isang bagay mula sa Panginoon. Sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit anuman ang nasa akin, ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Tumindig ka at lumakad ka." Pagkahawak sa kanyang kamay, itinindig niya siya. Pagdaka ang kanyang mga paa at bukong-bukong ay lumakas. Lumukso siya at tumayo at lumakat, at habang pumapasok siya sa templo, nakasama nila, siya ay lumalakad at lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Ang lahat ng tao ay nakakita na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya yung uupo sa pintuang Maganda na templo upang manghingi ng kaloob sa kahabag-habag. Sila ay lubos na namangha at labis na nagtaka sa nangyari sa kanya. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kaya makikita natin talaga doon na sa simula pa lang ay ang lumpo ay nagalak. Amen. Pero bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Panginoon, ako po ay lumalapit sa oras na ito. Samahan po ninyo ako at bigyan po ninyo ako ng tamang salita upang maipahayag ko ang nais mo. Kung sa aking sarili wala po akong kakayahan na maipahayag ang mga mensahe mo sa bawat isa sa amin. Itinitiwala ko po ito sa inyo at sa tulong ng Banal na Espiritu. Samahan po ninyo ako. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makikita natin doon na yung sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Sabi nga dun sa verse 9, nakita ito ng lahat. Verse 10, at nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Purihin ng Panginoon. Pinamagatan ko po ito na ano ang maibabahagi mo sa iyong patotoo. Ano nga ba yung maibabahagi natin sa ating mga patotoo? Gaya po nila Pedro at Juan, bago sila tinawag ni Jesus, sila ay may mga patotoo kung paano nabago ang kanilang buhay mula sa pangingisda hanggang sa tawagin sila ni Jesus at sa kanilang pagbabago. Natuto silang laging manalangin at lagi nila itong ginagawa araw-araw. Dahil nakilala nila ang Diyos at lumalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos.
Minsan, sa kanilang pagtungo sa templo, merong isang lumpo doon na mula pa lang sa pagsilang, siya ay lumpo na. Araw-araw siya ay dinadala sa templong maganda. Doon siya inilalagay para mamalimos. Ginawa niya itong hanap buhay, ang pamamalimos. Dahil nga siya ay mayroong karamdaman na gano'n, ginawa niyang hanap buhay. Doon siya nilalagay ng magulang niya para siya ay mamalimos. Kaya nang makita niya si Pedro at Juan na papasok ng templo, siya'y humingi ng limos. Pero tinitigan siya ng dalawa. Sa pag-aakala ng pulubi ay bibigyan siya. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. At nagsimula na nilang ipakilala nila Pedro at Juan si Jesus sa lumpo. Kaya nang maipakilala nila si Jesus sa lumpo, hinawakan nila ang kanang kamay at itinayo noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Kaya nang maramdaman ng lumpo na siya ay magaling na, palukso-lukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Paano kaya yung ginawa niyang palukso-lukso na yun? Siyempre sa kagalakan niya talagang tatalon siya, tatakbo siya, gano'n eh. Pagka naramdaman mo talaga kung paano ka pinagaling ng Panginoon. At pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag-lundag. Na nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat. Tayo ba? Pag tayo ng kagalingan, siyempre nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Itong lumpo na to, ikaw ba naman mula pa lang sa pagsilang lumpo ka na. Tapos nang maipakilala si Jesus, pinalalangin lang, gumaling na. Bakit di ka maglulumundag sa tuwa? Di ba siyempre matutuwa tayo pagka tayo man makaranas ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At noon lang niya naranasan na maglakad. Bakit di ka maglulumundag? Kaya na magsimula na siyang magpatotoo at ito ay nakita ng lahat. At nang makita at makilala nila na siya yung pulubing dating nakaupo sa templo na namamalimos, sila ay nagtaka sa nangyayari sa pulubi. At nasabi ng mga nakakita sa kanya, anong nangyari? Sabi nila, di ba siya yung pulubin sa pintuan ng templo? Anong nangyari? Nakalakad siya. At nagpasimula na nga siyang magpatotoo. Siyempre, pag ikaw nakaranas ng kagalingan, ipapatotoo mo yun. Di ba ang bawat isa sa atin, nagpapatotoo tayo, sinasabi natin kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano siya gumagawa sa buhay natin. Amen po ba? At bilang mga tumanggap sa Panginoon, ipatotoo mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kung paano ka binago at kung paano ang ginawa sa iyo. Amen? Ikaw, ano ang patotoo mo na maibabahagi mo para marami ang makakilala kay Jesus? Ako, meron akong patotoo. Maraming ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nung araw ako, mayroong goiter. Pero nung ipinanalangin ako ni Pastor Sally, gumaling ako at pinanghawakan ko yun. Kaya yung mga iniinom kong mga gamot, tinapon ko. Sabi ko, di ko na iinumin ang mga gamot na yan. Dahil pinagaling na ako ng Panginoon. Mula noon, di ko na naramdaman na ako may goiter. Pinagaling talaga ako ng Panginoon. Nung ma-COVID ako, akala ko, susunod na ako sa asawa ko. Pero dahil maraming nanalangin sa akin, at saka pinanghawakan ko ang salita ng Diyos.
Tinangawakan ko ang salita ng Diyos na sabi ko, hindi pa ako susunod sa asawa ko. Maglilingkod pa ako sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa ministeryo. At nagpapagamit pa sa Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin, Panginoon. At marami pang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko na pwede kong ipatotoo bilang pagpapasalamat. Ang asawa ko, hindi nahirapan yan nung kukunin na siya ng Diyos. Nung ma-COVID siya, 6 na araw lang nalagnat siya. Tapos, and then nung araw na yon, nung talagang kukunin siya ng Panginoon, sabi ko lang, pa, mag-pray ka na. Kasi nararamdaman ko Nararamdaman ko nang pwede na siyang kuhanin ng Lord Sabi naman niya, ako'y nakahanda na. Kaya na mag-pray siya, tapos, pagkatapos niya mag-pray, ang lakas pa niya Sabi niya, CCR lang ako. Sige, Arya, samahan kita. Pagupo talaga niya. Sabi niya, ako, nagsuko ka ba? Pala, wala ng buhay. Sandali lang. Pag nasa Panginoon ka talaga, sandali lang. Kukunin ka ng Panginoon. Wala kang hirap. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Marami pang mga Kristiyano na silent Christian. Hindi nila sinasabi na sila ay Kristiyano. Malalaman lang sila ay Kristiyano kapag may kausap lang na kagaya niya. Doon lang nila nasasabi na sila ay born again. Dahil takot silang malaman ng iba. Meron kasing mga, pag nalaman na ikaw ay Kristiyano, sasabihin ng di mananampalataya, ayala si praise the Lord. Ayala si hallelujah. Amen? Kaya natatakot ang iba na ipakilala ang Panginoong Jesus. Kasi tayong mga Kristiyano, nagigimbok ang bibig natin ang praise the Lord at hallelujah. Hindi nila alam na nagpupurit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya pag ang taong nakakarinig ka ng galon, huwag na ma-stream Pag nakakarinig tayo ng mga taong nagpapasalamat, nag-hallelujah, nagbibigay lang siya ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Kapag naman po yung mga kasama hindi Kristiyano, ang bukang ng kanilang bibig ay hindi maganda, di ba, yung PI? Malalaswang salita, siyang-siya sila sa sinasabi nila at di nila alam pagsusulit nila sa Diyos ang kanilang mga sinasabi. Amen? Nananahimik ang Kristiyano kung minsan nakikitawa pa. Amen po ba? Di ba marami tayong yung talagang hindi malalim sa Panginoon, nakikitawa pa, nakikiayon pa sa sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Dapat sa isang Kristiyano, matuto tayong manawaya at huwag tayong makikitawa sa mga sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Ako nga pag nakakarinig sa mga bata na naglalaro lang, nagmumura na, ang lulutong pa, ang sakit sa tainga. Nang makarinig ng gano'n. Bakit? Naririnig sa magulang sa tahanan, sa kapaligiran. Kaya tayong mga magulang, huwag nating ipakita o ipadinig sa mga anak ang mga pangit na salita at mga gawa kasi pamamarisan ng mga bata. Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano, may lakas at tapang kang magpahayag ng mga ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Amen po ba? May tapang po ba tayong magpahayag ng salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Dapat hindi na makita ang dati nating pagkatao. Dapat makita sa atin na tayo ay nabago na. Tanong, ano ka kapag nasa labas ka na? Ano ka kapag nasa tahanan mo? Ano ka kapag nasa church ka? Ano ang mga ikinikilos natin? Ano ba yung mga lumalabas sa mga bibig natin? Amen? Una po makikita natin dito, ang unang point ko, ano ang patotoo mo? Sabi nga doon sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad.
Una, makikita natin doon yung nagkaroon ng kagalingan yung lumpo. Yan. Una, kagalingan, pinatawad sa kanyang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nabago ang kanyang buhay, at wala na yung kanyang dating pagkatao. Yung B, kagalingang pisikal. Di ba nakaranas tayo ng kagalingan ng ating mga pisikal na katawan, ating mga lupang katawan. Yung letter C, kagalakan ng puso. Ang mga tunay na tumanggap kay Jesus, nararanasan ng kagalakan sa puso na hindi mo maipapaliwanag. Payapa ang puso at puno ng kagalakan. Naranasan po ba natin yon? Yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, yung kagalakan sa ating puso. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya kung di mo may papatotoo ang ginawa ng Panginoong Jesus, sayang ang sakripisyo na ginawa niya sa bawat isang tumanggap na hindi may papahayag na siya ay ligtas. Binigay niya sa atin ang libre, ibahagi naman natin sa iba ng libre. Amen po. Pangalawa, ipakilala natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Di ba sabi sa verse 10, at nang makita nila na siya ang pulubi doon na nakaupo sa templo. Una, dapat makita sa atin na tayo ay binago. Pangalawa, makita sa atin na nagsasabuhay bilang Kristiyano. Pangatlo, makita sa atin ang pagiging mapanalanginin. Makita sa atin na may malasakit sa iba. Makita sa atin ang tunay na pagiging mananamba. Ito ang panahon na may papakilala natin na ang Panginoong Jesus na nagsakripisyo para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat. Amen po ba? Ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. At bilang mga kumilala sa Panginoong Jesus, dapat iwasan natin ang galaw ng mundo. Ano po ba ang mga trending ngayon? Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ay, sobra. Napakababait ng mga kabataan. Pero wala dito noon. Amen po ba? Sabi nga po sa aklat ng Roma 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Amen? Kaya ang bawat Kristiyano kailangang ipakita natin sa mundo na tayo ay iba na tayo ay binago ng Diyos. Ipatotoo natin na tayo ay Kristiyano at alam natin ngayon, pasama ng pasama ang mundo. At sa panahon na ito, sa huling panahon, ang masama ay nagpapakasama, lalong nagpapakasama. Ang mabuti ay lalong nagpapakabuti. Amen po ba? Nakikita po ba natin yon? Na napakarami na ngayon na masama. Kasi nga sa hirap ng buhay, nakakagawa sila ng kasalanan. Amen. Pangwakas. Yan, tapos na tayo. Huwag tayong manahimik. Ipahayag natin ang Diyos na makapangyarihan na nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga may sakit, physical man o spiritual. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pag-asa, ang Diyos na nagbibigay ng pangangailangan. Dahil siya ang Diyos na walang hanggan. Amen po ba? Alam ko ang bawat isa sa atin naranasan natin ang pagiging tunay na Diyos at kilala natin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo.